So, unahin na natin yung nakatutok tayo. Almost 9 hours po kami. Well, more Sa than 9 hours sa impeachment. impeachment po. Sa House Pero of kailangan namin Representatives. isingit yung at least an hour na The Hague coverage namin kanina dahil nga nagbigay na po ng feed ang ICC at binigay na yung desisyon sa 4 na puntos. Okay, so 4 na puntos yun. At alam niyo ba na almost unanimous kasi isa lang dun sa 4 na yun yung merong dissenting. Pero yung the rest, lahat sila Unanimous. unanimous yung decision po. So ito po ang naging desisyon ng ICC. Pinuna po ng, iba pa to. Pupuntahan ko lang ha. Nagkamali po ako. Pero mananatili pa rin po sa kustodiya ng International Criminal Court or ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso nitong crimes against humanity. Ipinagtibay kasi ng Appeals Chamber ng ICC yung naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiction ng International Tribunal sa kaso nga po ni Ginoong Duterte. Nireject unanimously ang 3 sa 4 na grounds ng apela. Sunod pong aabangan ng desisyon ng pretrial chamber sa confirmation of charges bago po ito mapunta sa formal trial. Kaugnay po ng balitang ito naniniwala ang karamihan ng mga Pinoy na dapat daw harapin ni Duterte ang kaso niya sa ICC. Ayon yan sa isinagawang March 2026 Opinion Monitor Survey ng WR numero. 59.5% ng mga respondent na nagsabing dapat humarap sa ICC si Duterte, habang 51% naniniwalang dapat managot ang dating Pangulo sa mga nangyaring extrajudicial killings sa kanya pong termino. Nasa 56% din po ang nagsabing dapat maaresto ang mga co-perpetrator ni Duterte. Ginawa ang survey sa 1,455 po ng mga Filipinos mula March 10 to 17 itong taon na to. Balikan ko lang po yung resulta, i-distinguish natin kasi akala nila yung desisyon kanina, yun na yung desisyon para matuloy yung trial. There's another decision coming before po mag-end of the month. Next week. Yung pinanood natin na 3 araw noong Abril. Abril ba? Confirmation of charges. Confirmation of charges. Next week pa po yun na March. desisyonan. Oo. Bago mag Mayo. Yeah. Okay. Tapos yung kanina po yun ay tungkol doon sa jurisdiction na inapelahan ng kampo po ng dating pangulo. So yun ang naging desisyon At yung mangyayari po na desisyon before mag-May Sa susunod na linggo ay wala na po tayong mapapanood na parang trial. Lalabas lang po yung dokumento, babasahin lang po siguro ng isang kinatawan nila doon. Tapos ay may Q&A. Pero yung Q&A po, tapos na po yun. Sabihin, sasagutin na. Kumbaga may sagot na yung mga maestrado ba tawag sa kanila. O basta kung sino po yung nagbalangkas ng desisyon, ay meron na pong ganun. Kumbaga clarificatory. Ganon ang mangyayari. Pero meron na silang desisyon tungkol doon sa confirmation of charges ni PRRD. Yung kanina, yung tungkol lamang sa kung may jurisdiction o wala ang ICC. Pero base sa desisyon, may jurisdiction ng ICC sa kaso ni FPRRD. Hindi naman nakakagulat din yung mga eksperto, yung mga resource persons natin, di ba? Sina Cristina Conti, si Attorney Gilbert Andres ay sinasabi naman talaga na most likely sasabihin na may jurisdiction. Yung kung jurisdiction, kasi iba pang usapin yung next week, di ba? Kasi kasi ang next week pwede mangyari doon, Chiki, pwede ipa-amend pa, di ba? Correct. Pwede pang, kumbaga may mga iba pang option na pwede mangyari. Oo, tatlong yung option options. Reject, Reject, affirm, or amend. Amen. So yung tatlong yon, yung pa yung pinagdedesisyonan po ngayon ng ICC. Yung kanina, ano na yon, kahit na parang hinintay natin, although tama si Chiki, parang alam na rin ng lahat ng eksperto kasi paano naman daw hindi magdedesisyon. Sabit mo ng mga practical pananaw ng ilang mga nakausap namin. Sinasabi lang paanong paanong hindi magdedesisyon na may jurisdiction pa sila. Kasi pag ginawa nila yon, kabawasan yun bilang isang grupo na ICC, di ba? At magiging president or president po na yung porkit umalis ang isang bansa sa kanilang Hindi ka na-covered. Hindi ka na-covered. So parang magiging batayan po yan So kaya parang nakataya yung ilan sa mga legal luminaries na magiging yung jurisdiction ay kanila pa rin. Kasi kung hindi,
mababaliwala yung powers ng ICC. Oo, Kung hindi, kumbaga, oh. ang ipinunto dito, covered ka pa rin, may jurisdiction pa rin yung ICC. Kasi nung kumalas ka naman from Rome Statute, hindi naman yun yung dinidinig Yes. dito sa kaso. Kumbaga, ang nasa trial dito, ang binubusisi ay nung mga panahon na kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Oo. And very important yun. Kasi yung binention kanina po, mga kapatid ni Jovi na president, no? Or magkaroon ng parang history na naging ganito. Magiging batayan in the Yes, future. magiging batayan in the future. Kung may leader na gagawang kabalastugan, aalis muna siya sa ICC Ayun na bago nga. niya gagawin Bago niya yun. gawin. May ganong eskapo. Oo. Palusot. Magiging Palusot. Mga palusot. palusot, Oo. Diba? correct. So, kaya kumbaga malaki yung nakataya doon sa naging desisyon kanina. Yun na sinasabi lang. So, pakinggan natin yung portion ng decision po kanina at tignan nyo po yung mga mukha habang binabasa. Hindi ko lang kung napakita habang binabasa, pero na-observe ng mga tao yung demeanor nung mga lawyers ni former President Duterte. In that decision, which bears the document number 309 in the case record, the pretrial chamber found that the court can exercise its jurisdiction in the present case over the crimes alleged against Mr. Duterte that were committed on the territory of the Republic of Philippines while it was a state party. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Orquipanise partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. So, kumbaga hindi na kailangan magdesisyon kung mananatili doon ang dating Pangulo. O i-release. 4 na points na yung kanilang napagdesisyonan. Ano lang, tinanong ko yung sa mga lawyers pero wala pa silang sagot. Baka mamaya umabot bago tayo matapos. Yung papaano kaya kung meron dun sa 4 na nadesisyonan nila na pabor o affirm. Diba? So ano yung magiging doon? Right. Ano magiging epekto doon sa kabuuan Pero tinanong ko po yan, we're waiting for the pero moot na nga rin pag-usapan kung tutusin Pero kasi it's nag-decide good na. to know. We kung just ano yung want to know magiging the sagot. process, Kahit diba? yung in theory, Yeah. diba? At least alam natin. Yes. At ito po nakikita nyo naman mga video Chiki, ay yung mga grupo ng mga pamilyang naapektuhan ng war on drugs. Yung mga pamilya ng So, biktima. syempre, hindi mga sila biktima. pumunta naman doon. Nanood lang sila tulad nating lahat from here sa Philippines at kinover ni Mary Mon yan kanina. At yun nga po, hindi ko alam kung marinig natin yung Natural natsot sound. niyan. Pero sige, tatahimik kami para marinig yung actual moment ng sinabi po yan. Binabasa kasalukuyan ng ICC yung decision habang pinapanood po nung mga families ng victims. Pero sana marinig natin yung mismong audio. Kasi kung meron mang importanteng opinion dito, ay opinion Kanila ng mga, yun. Pamilya ng mga naghabla. biktima, Oo, oo. yung naghahabla o kasama sa naghahabla. Diba? So, ICC may jurisdiction at kung ma-confirm ang charges, kakasuhan at itatrial si President Duterte sa ICC. Yan naman ang hinihingi ng mga anak. okay, so that's part of the reaction pero si Attorney Nery Colmenares versus Kong Nery, na-excite ata siya. Kung Nery, next week pa yung tungkol sa kung matutuloy yung trial. Yung ngayon ay jurisdiction pala. Pero naniniwala naman ako na pinipep talk niya yung mga tao. Dahil ano yung damdamin ng mga yun. Diba? So pinasasaya niya. So yun ang reason kung bakit po ganun yung mga pahayag ni Kong Nery kanina. Pero yan po, yung kampo nga po nung mga naiwan na kaanak po ng mga naging biktima ng so-called war on drugs. Actually, hindi na so-called. It's war on drugs talaga yung tawag po sa kanya. Okay. So, hopefully,
dahil sabi ko nga po, hindi kami masaya kayo or nakangiti. Well, una, may blooper lang po, kaya kami natawa kanina. Ay, behind the scene Behind po the kasi scene. yung may Ano, nangyari kaya po kami Involved walang the makeup kinalaman sa artist. issue. Pero Walang kinalaman. kung medyo ganado kami pag-usapan to, ay dahil nga nakita natin yung proseso. It's something, ako personally po, I'm so into that Kasi at Chiki, nakikita natin na yung ibang proseso naman, naaaral natin. Kaya Yes. di ba sabi ko, paano kaya kung yung isa doon sa mga yon sa apat ay hindi napagbigyan or Oo, kahit oo, dalawa, ibig ba sabihin nun, total, winner takes all? Yeah, na yeah. sabihin, basta isa lang yung doubtful, o sige na, papakawala na. Hindi, it's also Oo. good to know kung Yeah. ano yung magiging sagot ng mga legal Yes. experts natin. Tinanong Kasi ko pag na. iniisip mo, sabi nga natin president to Yes, 'di ba? yes, Hindi mo alam kung may kasunod na head of state na ganito rin yung kaso. Anong mangyayari pag umapila rin sila ng ganun? Tanong natin pag may makausap Diba? tayong legal expert May dito. message na akong dalawa. Oo. So hopefully sumagot. Baka Yeah. busy sila sa pag-guest sa lahat ng mga programa. Oo. May big story Oh, ngayon. that's the big story for tonight. Ano po?